Pangulo mismo sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man na involved dito, sasampa ng kaso. Nako po, yari. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved, patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. One last follow-up, Alexis Romero. USEC, so it will cover everyone. But given na may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering na sabi ninyo, each agency will conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. Nako po, You can yari. guarantee that this will be Mga kababayan, ito independent yung sinasabi natin it na will not pag-usapin, no, sa korupsyon, talagang maaasahan ang Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa pagsilbi sa bayan at pag niloko nyo ang taong bayan. Nako, ayan na si BBM. Talagang, no, ano ito, na ano ni BBM, talagang naniniwala ako mga kababayan na hindi talaga aalis daw siya sa Malacanang hanggat hindi natatapos itong problema sa flood control na yan, no? At sa problema, nako, ng Pilipinas. Panigurado mga kababayan. Dapat nito, no, mapangalanan na ni BBM kung sino-sino nga ba, no, yung mga ganid na politiko, no, sa kaban ng bayan. Nako mga kababayan, sino-sino kaya itong mga hahabulin na dapat habulin ng taong bayan, mga kababayan, no? Akay, agay-agay. Sabi nga sa Bisaya, agay. Oh, ayun nga natin. Mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, please wag po natin kalimutan mag-share at mag-like at syempre mag-subscribe na rin sa ating channel mga kababayan, lalo na sa mga bago pa lang po dyan, para nang sa ganon, lagi po kayong updated sa mga live po natin at mga pinopost natin, mga video na balita mga kababayan, no? Mga good news nating balita, no? O, pakinggan natin mga kababayan, ha? be partisan. Definitely. Salamat po. Maraming salamat po. Para po sa susunod na katanungan, Ana Badjo, GMA News Online. Good morning, ma'am. Ma'am, kamustahin lang po namin yung level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments sa flood control probe. Buo pa rin po ba yung kumpiyansa ng Presidente kay Secretary? Sa ngayon, wala naman po nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na lamang po natin. Pero as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin, bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH so responsible for this? How did the President confront Secretary Bonoan at ano po yung naging response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan.